tropical wave na namataan sa silangan ng Visayas magdudulot ng kalatang ulan, kabilang na ang Southeastern Luzon at Eastern Mindanao pa rin. Pero nalalabi ng bansa kasama na ang Northern Luzon, patuloy na overcast and gloomy ang panahon maghapon. At sa latest ENSO projections probability, mukhang i-extend ang pagiging minor to moderate La Nina hanggang Marso ng susunod na taon. Ano-ano ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 12, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:47 na ng magtatanghaling tapa. Gloomy at overcast pa rin ang umiiral sa nalalabi ng bansa, kabilang na Metro Manila at ilang bahagi sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaya lang magiging mas maulan muna ang ilang parte ng silangan ng bansa mula Luzon hanggang Eastern Visayas at Mindanao. Bunsod ng mataas na water vapor, epekto pa rin ng easterlies. At sa may bandang Eastern Visayas at bandang Mindanao na kung saan namataan dito yung tropical wave, itinaas na nga ito kahapon pa ni Pag-asa bilang shallow low pressure area, which is una nating na-i-report yan. At dahil po dyan, asahan po ang magiging maulan sa halos silangan ng bansa natin, kabilang na ang bandang Bicol region, at mula sa ating Doppler radar imagery, makikita natin ang malawakan nito na water vapor pa rin sa silangang parte ng Luzon, lalo na hanggang bandang Southeastern Luzon. Yan. So makikita po natin mga cluster po ng water vapor na nagdadala po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa parte ng Bicol region hanggang eastern part ng Quezon Province. O maabot din ng ilang bahagi sa bandang Aurora region at bandang Isabela. Yan. Sa ilang bahagi, bagamat hindi yata abot ng Doppler radar o walang gumagana na Doppler radar sa may bandang Cebu sa ngayon. So wala tayong nakikitaan na water precipitation estimation dito. Yan, hindi natin masyado kita yung water precipitation. Mukhang gumagana naman yung Doppler, kaya lang hindi nakakasagap. Sana sa operator sa Doppler radar sa bandang Cebu, medyo adjust nyo po yung transmissivity, yung transmissivity ng X-band, taasan nyo po sana, dagdagan nyo man lang ng 100 MHz para tumaas pa yung altitude ng sweep ng Doppler radar. Mukhang masyado yatang mababa. Masyado yatang mababa sa 900 meters. Pakitaasan naman kahit man lang sa umabot ng at least mga 990 to 1,000 meters yung altitude. Hindi yata masyado na-calibrate. Kaya makikita ninyo sa Luzon, tama yung amplitude ng calibration ng Doppler, pero pagdating sa may bandang Visayas Mindanao, mapapansin niyo hindi nakakasagap masyado. Mukhang mababa po yung adjusted ng sweep altitude. Na-adjust kasi yan sa loob ng Doppler. Yung sweep altitude niya, pag tinaas ninyo po yung altitude, yung detection ng Doppler radar, ng microwave, tataas din. So yung mga mas matataas, mga around 900 meters to 1,000 meters, masasagap niya kasi minsan ang madalas ang water rain band o yung water droplets nabubuo yan sa mga ganyang kataas na elevation o altitude. Ganun siya kataas. Pag mga around 600 lang ganyan, minsan hindi masyado nasasagap yan. Kaya paki-adjust po sana para yung sweep ng Doppler radar sa may bandang Cebu ay tumugma dun sa sweep ng detection katulad sa bandang Luzon po. Ma-adjust sana yan ng mga technician po. Na-adjust po yan para maging katulad din sa bandang Luzon na sensitive ang sagap ng Doppler radar. So makikita natin sa bandang silangan ng Luzon hanggang South Luzon po ay nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagdating naman sa lightning detection system natin, kasalukuyang may mga pagkulog at pagkidlat nga kani-kanina dito sa may bandang Baler Aurora at ilang parte ng karagatan ng Isabela or Cagayan Valley. Sa bandang Kalura naman sa West Philippine Sea ng Zambales, kani-kanina lang din. Double check natin sa real-time lightning detection system as of 11:51 na ng umaga. Makita natin 20 to 40 minutes ago ay may mga pagkulog na naganap dyan sa may bandang Baler Aurora.
And then 100 plus minutes ago ay meron sa bandang rest ng General Nakar o Infanta Quezon na mga aktibong pagkulog at pagkidlat. So maging sa may bandang eastern part ng Mindanao, dahil sa epekto nga po ng tropical wave dito na binantay natin since kahapon, nagdulot po ng malawakang ulan na kagaya na ating analysis kahapon. So ingat na lamang po mga folks, at nasa at least 77. Ngayon mga around 87 lightning strikes ang nabilang ng ating lightning detection system. Sa thunderstorm advisory, care of Pag-asa sa Southern Luzon, kasama na ang Camarines at Catanduanes. So most of Bicol region ito, Camarines Sur na hanggang Naga na yan, hanggang Bunbon, hanggang Cabusao. Ayan, mga 1 to 2 hours po yung effectivity ng forecast nito, kabilang na ang Catanduanes, Camarines Sur, Romblon, yan. Kasama po yan sa 1 to 2 hours ang effective dyan sa area na yan. So importante po ang payo ngayon, and the rest ng Visayas, kabilang na ang Palawan, sa mukhang aambunin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So hindi naman ganun katodo ngayon ang mga pag-ulan, hindi kagaya sa iba ng Bicol region, so ingat na lamang sa mga biglaang pagbaha. Sa current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan po sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Wala tayong weather disturbance detected so far. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kaninang 5:28 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 30.8 degrees Celsius ang nitala sa amin sa Caloocan kahapon ng tanghaling tapat at 12:33 PM. Ibig sabihin lamang medyo mataas ang heat index pero comfortable o medyo manageable, 40.2 degrees Celsius po ang pinakamataas na naging heat index sa amin sa Caloocan. So kung titingnan natin ngayon yung ating magiging heat index, wala kaming latest na mataas na heat index pero ang forecast 41 degrees Celsius daw ang aabutin. So mukhang comfortable naman ang heat index pa rin sa amin sa Caloocan. Kung mapapansin ninyo ay mabababa lang ang heat index forecast namin sa loob ng 1 linggo daw according dito. Pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, double check natin mula Ilocos region. Yan, medyo comfortable din. So medyo gloomy siguro sa kanila kaya hindi ganun kataas. Sa bandang Cagayan Valley mukhang gloomy rin dito. Hindi. So, mataas. 40 degrees Celsius po. At papalo ito ng 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon daw. So, mukhang maalinsangan sa inyo dyan sa bandang Tugigaraw. So, iwasan po natin masyado ang magbibilad, magdala ng payong. At bandang Santiago Isabela naman ay ganun din kagrabe ang magiging heat index. Although hanggang 43 degrees Celsius ang aabutin ninyo mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So mukhang mas mataas sa bandang Tugigaraw. Sa bandang Pangasinan, makikita natin mukhang medyo mataas din. Pumapalo ng hanggang 43 degrees Celsius. Ngayon, 39 degrees Celsius muna, pero mamaya daw alauna hanggang nag-reset siya. Yon, mga hanggang alauna mga hanggang alas 12 hanggang alauna ng hapon ay magiging 42 degrees Celsius ang pinakamataas. Yan, double check natin ha, i-reload natin, nag-refresh kasi. Yan, so hanggang 42 degrees Celsius nga ang pinakamataas. Sa Central Luzon sa Tarlac ay mas maalinsangan kayo dyan, 43 degrees Celsius daw ang inyong heat index danger po ito. At papalo hanggang 45 degrees Celsius. So mas maalinsangan kayo sa Central Luzon ha. So iwasan pong magpa-dehydrate. Mukhang matindi-tindi ng sikat ng araw sa inyo ngayon dyan sa Tarlac. Yan. So 43 degrees Celsius at papalo ito hanggang 45 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang 1 o'clock PM. So wag pong masyadong magbibilad ngayong tanghali. Grabe po ang magiging hot humid sa inyo dyan malamang. Sa bahagi naman ng Batangas, expected ang heat index. Tayo natin mag-load. Yan, mukhang maalinsangan na rin kayo sa may bandang Batangas. Papalo ng 44 degrees Celsius po, which is pinakamataas sa inyo yan ngayong umaga. Pero bababa din kaagad mamayang hapon. So, matindi ang sikat ng araw sa inyo sa Batangas. Huwag masyadong magbilad, magdala po ng payong dahil may forecast pa rin kayo na uulanin. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman, inaasahan na medyo moderate ang taas ng inyong heat index, 41 degrees Celsius po. Pero sa maghapon, magiging manageable naman ang heat index. Double check natin sa may bandang Puerto Princesa, Palawan. Expected ang heat index
ay medyo manageable naman. So, hindi naman aabot ng more than 40 degrees Celsius. So, medyo katamtaman lang ang inyong grabing init pandama dyan. Sa bandang Visayas naman sa Cebu ay mataas ang inyong heat index ngayong tanghali. As of 11 o'clock, 42 degrees Celsius po ang pinakamataas sa inyo. So, wag masyadong magbibilad dahil mukhang magiging maalinsangan po ang paligid ninyo sa Central Visayas. Pero patuloy pa rin ang forecast ng kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. Sa Davao region naman, sa Mindanao, well, medyo manageable din. Hindi naman maabot ng 40 degrees Celsius. Pinakamataas ang 37 degrees Celsius sa inyo mamayang tanghali hanggang alauna sa Davao City. So, ibig sabihin lamang medyo maulap at overcast din malamang sa inyo dyan. Sa Zamboanga Peninsula ay mukhang ganun din ang lumalabas. Medyo manageable din. So, medyo overcast din kayo dyan at expected ang kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon. So, bukod tangi ang bandang Central Luzon ang may pinakamaalinsangang panahon ngayon. Mataas ang humid at heat index. So, wag masyadong mabilad, uminom po ng maraming tubig. Bagamat sa hapon, medyo bababa din kagad ang tinding init. Pero, at least, mataas pa rin ang alinsangan sa inyo dyan dahil yung temperatura mataas. Pero nalalabi naman sa medyo manageable naman ang tindi ng heat index. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangungunang ang Bulong sa 33.2 degrees Celsius ang inabot ng kanilang highest air temperature. Sa lowest temperature sa Baguio, 17.2 degrees Celsius ang pinakamababa na temperatura sa bansa. So, bumalik ulit sa pagiging 17 degrees Celsius. Mula kahapon sa 16 degrees Celsius, ang lowest temperature sa Baguio. Sa Iloilo naman, ang Baler, nakaabot sila ng 76 mm na total rainfall. Halos ganun din katindi ang naging ulan dito sa Metro Manila, kabilang nasa Caloocan na binaha ng biglaan kahapon. Kahapon, maabot ng 53.7 mm ang total rainfall namin sa Caloocan. So, grabe. Binaha agad sa may bandang monumento. Bigla ang buhos. Umabot ng more than 80 mm ang rain velocity. So, mabilis pong magpabaha yan. So, hopefully, nakatila na kagad ang pagbaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila. So, sa 7 days, nakaka 147.6 mm na po kami. In September, rainfall ay total 300.3 mm. So, halos nakakakalahati na kami sa average rainfall namin na supposed to be 608 mm for September rainfall averages. So, medyo kalahati pa lang, nasa 50%. Outside humidity, 78%, medyo katamtaman. Wala itong pinagbago since last hour. Atmospheric pressure, 1,009 hectopascals. Instead dito since last hour. High tide, low tide status, pa-high tide pa lamang po tayo. Pero double check natin kung lalagpas ba ito ng 1 meter mahigit mamaya. Kung titingnan natin, halos 1 meter po mamayang tanghali. Yan. Actually, pataas pa lamang siya. So, mga bandang alas 2, 0.6 meter lamang ang magiging pinakamataas mamaya. So, mukhang tama lamang ang taas o lalim ng sea level. Hindi ganun kataas. Hindi kagaya kaninang madaling araw na umabot ng 1 meter ang taas. So, okay lamang po. Ingat na lamang sa gale force winds mula sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa na kung saan ay may magalaw na sweep ng hangin. Nagkakaroon ng jet stream tayo ng dried habagat. Dry habagat, ibig sabihin mayroon pa rin tayong southwesterlies na umiral, tuyo nga lang siya, wala siyang dalang ulan. Yun po ang malinaw dyan. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog po ito mamayang 5:59 PM. At sa ating warning gibbous na po, 75% illuminated na, sikat ng araw po. So wala pa. Magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi, 9:24 PM at bukas pa o kinabukasan pa ng 9:46 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na darating, Friday hanggang bukas na Sabado, cloudy skies po tayo sa umaga hanggang tanghali at asahan na naman sa hapon ang mga inaasahang localized thunderstorms na naman. Halos kagagaya kahapon ang forecast, so nasa 100 chance pa rin ang pag-ulan dito sa Metro Manila base sa amin sa Caloocan. So importante pa rin ang payong at alisto sa mga biglaang buhos ng ulan mamayang hapon na may kasamang localized thunderstorms. Bukas, partly cloudy ang ating umaga hanggang tanghali. At sa hapon, ganun pa rin ang mangyayari daw. May mga inaasahang localized thunderstorms. Pero halos 50-50, 48 to 50% ang tsansa ng uulanin sa amin sa Caloocan.
So maaring sa ibang panig ng Metro Manila siguro ang mataas ang tsansa ng pag-ulan. So importante hanggang this weekend po na magdala ng payong po anytime. Dahil may mga di inaasahang buhos ng ulan, lalo na mga afternoon rain showers po ang magaganap. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. At ayon sa local weather advisory na mataan yung tropical wave na tinatawag natin, tinawag na ito na shallow low pressure area ni Pag-asa, 540 km east iyan ang hinatuan sa Surigao del Sur. Ngayon bandang Eastern Visayas na ito kasi 3 AM pa lamang ito nila na measurement. So malayo-layo pa sa bandang karagatan yan ng Surigao, pero ngayon bandang Eastern Visayas na siguro yan. Medyo kumikilos yan pa west-northwestward yung galaw ng tropical wave. Kaya sa silangan bahagi ng bansa, madalas mas mataas ang downpour o precipitate rate ng ulan. Kaya importante po ang payong at ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha ngayong maghapon. At sa ating short weather forecast, sa magtatanong kung this week ba magiging maulan, yes, partially cloudy kadalasan at maulan pa rin ang halos buong darating natin na mag-iikatlong linggo po. Pero actually mga second week pa lamang po ito, so mukhang maulan pa rin tayo. At meron nga po tayong binabantayan nga po na convergence na maaring mabuo yan bilang aktibong low pressure area anytime. So this week po natin malalaman yan, which is i-discuss natin yan may konti. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa pinaka-satellite wavelength ang makapal na kaulapan na to, at ito po yung tropical wave na sinasabi natin kahapon pa. Ayan, sa may bandang Eastern Visayas na po ito. Mula rito yan sa may bandang Mindanao, then halos kumikilos ito pa Hilagang Kanluran. Pag ganyan yung lumalabas na galaw niya. Kaya asahan po ang silangang parte ng Southeastern Luzon hanggang Mindanao yan ay asahan ang kalat-kalat po ng mga pag-ulan po ha. Magiging cluster po ang mga pag-ulan dyan sa buong eastern part ng ating bansa. Mula Bicol Region hanggang Eastern Mindanao dahil sa tropical wave na umiiral dito. Ayan o, yung makapal na kaulapan na ito. So ito yung actual satellite ng CIMS o Real Earth ng Himawari Cloud Top, which is ito yung mas high resolution ng kuha ng satellite imagery na available sa SSEC. Yan, courtesy po sa SSEC sa alaw nilang makapag-share ng kanilang data ng kanilang real-time satellite imagery bukod sa Japan Meteorological Agency o JMA SATCOM. So maganda po na makikita natin yung makapal na kaulapan na kung saan nagpapaulan ngayon sa bitang bahagi ng Southeast Luzon, kabilang na ang bandang Bicol Region, Catanduanes, ayan, kitang-kita po. Ilang bahagi ng Eastern Samar Region, yan, sa may bandang Borongan hanggang dyan sa may bandang Lawang, pababa. May mga kalat-kalat din ng pag-ulan ng umiiral sa may bandang Kanluran, yan, sa may bandang Katbalogan, at ilang parte ng Giyan Eastern Samar. Sa bandang Bicol Region naman ang Catanduanes at ilang bahagi ng Sorsogon, kalat-kalat po ang pag-ulan yan hanggang Quezon Province. Yan. And then the rest ng bandang pagitan ng Laguna o Quezon Province hanggang sa may bandang Aurora Region ay makakapal na kaulapan. Asahan ang mga pagkulog at pagkidlat dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa hilagang bahagi ng Luzon, bagamat partly cloudy to mostly cloudy, pero makikita malinis naman so far ang himpapawid dyan. Medyo katamtaman na lagay ng panahon, so medyo umaaraw-araw dyan. Isolated lamang na pag-ulan na may mga ilang pagkulog at pagkidlat sa maghapon ang inaasahan. Lalo na dyan sa may bandang Cagayan Valley sa silangang karagatan na ito. At sa may bandang Kanluran, pababa, mula Central Luzon, yan, hanggang Zambales, magiging partly cloudy to some mostly cloudy tayo, kabilang na ang bandang San Fernando, Pampanga, pababa na yun ang bandang Bulacan, kasama ang Metro Manila at Carabarzon, ay asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Taasan natin yung opacity. I-maximum 100% natin. So, at least madali natin ma-identify kasi ito yung pinaka-actual satellite. Kasi pwede naman sa windy, meron tayong windy nga po dyan, ayan o, pero napapansin ninyo, hindi ko masyado ginagamit ang windy. Kasi, although maganda yung graphics, hindi siya masyado realistic para sa akin ha. Para sa akin, hindi siya masyado realistic. Siguro itong VIS Doppler nito, medyo maganda naman yung graphic. Kaya lang, para sa akin, hindi na ito realistic eh. Masyado na siyang process. Maganda yung quality, pero hindi masyado process. Yan. Dito sa pinaka-true color niya, mukhang maganda naman yung true color niya. Pero yung
Yung blue, yan, yung blue marble halos hindi masyado. Yan. Tsaka hindi masyado natin nakikita yung detalye, yung mapa. Masyadong ang detalye lang yung mga main name, gaya ng Quezon City lang, Tarlac, ganyan. Pero hindi natin makita yung buong Central Luzon, ano ba yung apektado niyan. Halimbawa, yung Dagupan, yung Angeles, abot ba, hindi lumalabas dito sa hindi masyado detalye. Pati yung mga road sign, sana ma-adjust yan ni Windy. Kaya hindi natin masyado ginagamit. Nakalagay lang niya sa aking webpage kasi distributor po ako ng mga data ng aking weather station. Kaya binibigyan tayo ni Windy ng free access. Yan, free access siya. Wala kayong makikita diyan na na nakalagay not premium. Kasi automatic po naka-premium po ang inyong lingkod kapag ka-distributor po. O yung mga gumagamit ng webpage na naka-link yung website ng Windy. Automatic yan, naka-premium po yung kanilang webpage. Kasi give and tell naman, give and share naman po kasi nangyayari. So, nasa rules naman yan ni Windy na kapag ginamit mo yung kanilang site sa inyong webpage, naka-share automatic yan. So, bilang kapalit ni Windy is automatic, naka-premium na yan sa inyo. Hindi ko gaya ng paggagamit kayo ng mismong browser, kailangan yung pang mag-premium. Dito, hindi na. Kaya walang nakalagay na hindi siya premium or premium, di ba? So, automatic na po talaga yan. Kasi, automatic, ina-advertise mo sila So, malaking bagay. Pero hindi natin kasi ginagamit yan. Madalas, hindi po tayo gumagamit ng Windy kasi mas real time pa rin po ang atin dahil within 15 to 10 minutes po ang update ng pinaka-actual satellite imagery. So, yun po ang malinaw yan mga folks. At makikita po natin ang maulap nito sa may bandang extreme node Luzon nga po. Yan, halos katamtaman ang lagay ng panahon. At punta tayo sa may bandang Himawari satellite ng Japan Meteorological Agency. Ang mula sa may bandang Metro Manila, Calabarzon hanggang Mimaropa, katamtaman ang lagay pero partly to sa mostly cloudy yung umiiral sa pagitan ng Mindoro at Calabarzon kasama na ang NCR. So mga isolated po sa maghapon ang mga kalat sa pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So be ready na lamang just in case. Magdala ng payong bukod sa tinding sikat po ng araw, mga hindi inaasahang mga afternoon rain showers ang magaganap naman sa hapon. So importante po ang payong. At mula sa Southern Luzon ay magiging katamtaman din partly to sa mostly cloudy. May mga mahihina at katamtamang pag-ulan po ang medyo iiral. Kabilang nasa may bandang Panay Island sa Visayas, Negros Region, and the rest ng Cebu, Bohol, at Siquijor. So the rest ng Masbate hanggang Romblon ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. So puro isolated lamang ang mga pag-ulan ang iiral sa halos buong Visayas. Mga ilang pagkulog o afternoon rain showers ang iiral kabilang na ang eastern part ng Samar at Leyte area. So makikita ninyo mga cluster lamang ng mga ilang kaulapan at mga ilang mga mauulap na yung papuri ng iiral sa buong Eastern Visayas area. So mga mauulap ang madalas at kalat-kalat ng mga pagkulog at pagkidlat ang iiral. Although hindi ganoon katindi dahil yung ulap na dala nitong tropical wave nito ay magbubunsod po yan ng mga kalat-kalat tagpuulan nga po dito sa Southeastern Luzon hanggang Eastern Mindanao. Mula naman sa Eastern Mindanao ng Surigao Region, kasama na ang Dinagat Islands at Siargao. Asahan ng mga ilang moderate to some heavy rain showers pero clusterized po ito. So pabugso-bugso po yung ating mga heavy rain kabilang na sa buong Eastern Mindanao mula sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, and then pagitan ng bandang Bislig at bandang Davao de Oro sa Compostela Valley. So the rest ng Caraga area magiging mas maulap tayo dyan at kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon hanggang sa buong Davao Region. Medyo nagiging katamtaman lamang ang iira sa ilang bahagi na Bukidnon at Sorsogon area pero asahan pa rin ang mga isolated case na mga random na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Lalo na sa may bandang dulo po ng Davao Occidental, sa General Santos, Sarangani, pataas na yan hanggang Santa Cruz ng Davao del Sur, Governor Hinoroso, sakop ng Davao Oriental at bandang Davao de Oro nga po. So magiging kalat-kalat po na mga ilang moderate to some heavy rain showers po ang iiral dyan. Ganon din sa bandang Cotabato, Maguindanao area o BARM, hanggang dyan na yan sa pataas ng Lanao del Norte.
Magiging maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog ang iiral sa buong Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. So puro mga isolated na mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral sa maghapon. Bunsod ng surface trap na ito na umiiral. Yan, may mga surface trap madalas sa may bandang Mindanao, nagtatraverse ito kapakanluran, kaya medyo pasumpong-sumpong ang buhos ng ulan, lalo na sa Zamboanga del Norte. So halos overcast, medyo gloomy po ang paligid natin, pero at least ilang bahagi nga po sa bansa, medyo moderate naman ang panahon. So halos parang mga pabugsuan lamang na mga buhos ng ulan ang iiral sa atin this weekend po. Para malinaw yan mga folks ha, so importante po ang payong sa maghapon, lalo na sa mga lumalabas kahit weekend. Kung titingnan naman natin yung ating rainfall and mean sea level pressure, makikita natin halos katamtaman lamang ang halos umiiral sa halos buong bansa. May mga pag-ulan pero clusterized ito at isolated, lalo na sa silangang bahagi nga po ng bansa. Ayan, malinaw naman po, maging sa may bandang eastern part ng Mindanao. So, mangilan-ngilan lamang ang bigla ang bugsuan ng buhos ng ulan po. At mula mamayang alas 2 ng hapon, ito na yung sinasabi natin na mga biglaang buhos ng afternoon rain showers. Ayan, hintay natin mag-load. Ayan, makikita natin ay kumapal na ang mga kaulapan sa kanluran at silangang bahagi ng southern part ng ating bansa. Yan, kabilang na ang Mimaropa, may mga cluster na moderate some heavy rain showers tayo. Kanluran ng Visayas, yun, mga Mapapanay Island man yan o Negros region. Bandang Metro Manila, mga ilang light to moderate daw ang naka-forecast. So mukhang uulanin din tayo sa hapon. Kabilang na ang Bicol region at Eastern Visayas lalo na. Sa Mindanao naman, ang buong Northern Mindanao magkakaroon ng mga moderate to heavy rain showers. Ingat po sa pagbaha mamayang hapon just in case. Kabilang na raw sa Zamboanga Peninsula. Dito naman sa bandang Davao region, magkakaroon ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers daw ang iiral. So expected po ang biglaang buhos ng ulan din sa hapon. Ganon din sa may bandang Eastern Samar region na may mga ilang cluster na mga heavy rain showers pero madalas moderate ang magiging buhos ng ulan. Sa extreme north Luzon naman, sa Zambales, pataas ng Ilocos region, mga light to some moderate rain showers daw ang naka-forecast mamayang hapon sa uulanin. So mukhang magkakaroon pa rin tayo ng mga afternoon showers. Expected ang mga pagkulog at pagkidlat mamaya, lalo na mamayang gabi. Kung titingnan natin mga 8 o'clock PM onwards, magiging mas maulan ang halos buong southern Luzon hanggang Mindanao po. Light to moderate showers po to, very scattered showers and localized thunderstorms. So kasama na dyan ang eastern part ng Bicol region, Visayas at Eastern Mindanao. And then the rest ng Mindanao at buong halos katimugan naman sa magkakaroon ng mga light to moderate showers at localized thunderstorm. Sa Metro Manila, may tsansa pero 50-50 po. Umulan man, mga light to moderate showers daw ang magiging pag-ulan sa Metro Manila at the rest ng extreme Northern Luzon. Makikita dito mga light to moderate showers, lalo na sa may bandang Benguet, La Union, hanggang ilang parte ng Ilocos Sur po. Yan o, kitang-kita po dito sa pinaka-MSLP niya. So, yun po, mukhang magiging maulan pa rin tayo sa maghapon. Kalat-kalat po ito. Kaya ina-advise natin na importante pong payong sa mga lalabas po ngayon. Ngayon, hindi natin alam kung merong isinasagawa daw yata na rally. Pero magdala na naman po kayo ng payong kung kayo ay magsasagawa ng inyong mga rallies ngayon. Dahil medyo magulo ngayon ang politika. So, hindi naman tayo sumasali sa ganyang politika. Naririnig lang natin, napapanood sa mga bali-balita at sa mga social media. Medyo nagkakagulo nga daw ang politika ngayon. So, kung may mga magrarally ngayong araw, well, magdala po kayo ng payong dahil walang certain na eksakto na oras na bubuhos ng ulan, pero ang nasisiguro natin may mga biglaang sudden downpour daw ng ulan sa maghapon. At dahil wala naman tayong binabantayan na anumang tropical disturbance sa loob at labas ng bansa sa ngayon, pero may mga binabantayan tayong mga yung trajectory ng tropical cyclone forecast o yung tropical cyclone strike probability natin. Tingnan natin kung nagkaroon na ng latest develop. Unahin natin ang mga computer models ng GFS. Makikita dito ay halos wala nang nakikitaan si GFS. Yan o. So, nawala yung forecast niya maging dito sa may bandang Guam. So, mapapansin ninyo, nagbago na yung pattern ng kanyang forecast. Hindi kagaya ng isang araw. Hindi kagaya ng isang araw po na nagkaroon ng dito, yung tropical wave dito sa may bandang Guam. Then, kumikilos ito pahilagang kanluran. At dito sa may bandang eastern part ng Mindanao. Ngayon, mukhang wala, oh.
wala tayong nakikitaan. So mukhang nagbago yung pattern ng forecast nila. Kay SMWF naman ay makakapal lamang na kaulapan ang magdadala ng pag-ulan dito sa ilabang bahagi ng Southern Luzon. Yan, malamang epekto yan ng tropical wave. So hanggang September 15 na po yung forecast na yan. So nakita nyo po, walang nakikitaan pa rin si SMWF, kaya yun na lamang ang dahilan kung bakit hindi natin pwede pang i-conclude yung mga lumalabas na forecast. Kaya nga po na sinasabi natin, by September 14 to 15, ay inaasahan natin kung magkakaroon na ng significant na forecast dito sa may bandang southeastern ng Guam. Kasi yung convergence nga po dito, humihina siya, nai-interrupt ng high pressure area sa itaas. So, yung development niya minsan nakaka-cancel out. Kaya ganoon na lamang. Hindi talaga tayo muna pwedeng mag-conclude. At kay NABGEM naman, nag-iba rin yung pattern ng kanilang forecast. Bigla na lamang nawala yung pagiging aggressive ng forecast nila rito. Yun, oh. So mapapansin niyo, bigla ang bago yung pattern ng forecast nila, di ba? Hindi kagaya ng mga nakarang araw, dalawa pang low pressure area ang lumitaw diyan. Ngayon, oh, mukhang wala na, oh. So nag-iba na naman yung pattern nila. Kaya nga po sinasabi natin, hindi pwede tayong mag-conclude na mayroong tatama kaagad daw. May nagsasabi, tatama sa may bandang Mindanao pa nga daw, Eastern Visayas kaagad. Hindi pa natin na-determine sa loob ng 120 hour. O ngayon, iba na naman yung pattern nila. Kaya hanggat hindi po pumapasok yung significant ng convergence at yung development nito, ay hindi tayo pwedeng mag-conclude kaagad na may mabubuong bagyo this week. Yan. Kaya nga po, nagbibigay tayo ng at least 120 hour kung meron tayong maoobserbahan. At binanggit ko nga po sa inyo until September 14 ang pinaka-peak natin para malaman kung mangyayari yung na lumalabas na forecast at tropical cyclone strike probability. Kasi dito sa mga computer models, lahat nagbago ang kanilang forecast. Naging clear po yung paligid, oh, na wala yung mga forecast ng may low pressure area daw na mabubuo mula bandang Guam. Yan ang malaking epekto po kapag biglang nagbago ang environmental steering, lalo na yung sea surface temperature, tapos biglang may sumulpot na high pressure area. Yun po ang nagiging significant niyan. Sa global spectral model naman natin, makikita natin yung tropical wave lamang na nagpapaulan dito. Ayan, kitang-kita. Then, nag-traverse ito ng Visayas. So, mukhang tatawid dito ng bandang Visayas hanggang ngayong araw, hanggang bukas. Ayan, oh. So, kaya pala may mga kalat-katay na mag-ulan ang iiral sa bansa, lalo na sa southern part nito, mula southern Luzon hanggang Mindanao. Yan, oh. So, yung tropical wave, tatawid pala siya dito. So, magdadala lamang yan ng mga malawakang pag-ulan, kaya gaya nga po na sinasabi natin, mataas yung ating tropical cyclone strike probability mula southeastern part ng Luzon hanggang northern Luzon sa mga susunod na araw. Nireport na natin yan kahapon at nung isang araw pa, inuulit-ulit lang natin. At yung binabantay natin na convergence dito, halos mas bumaba na po yung probability. Ayan, bumaba na din. Maging yung kanyang mean sea level pressure halos wala na, hindi na nakikitaan masyado. So mukhang hindi na matutuloy yung forecast ng mayroong convergence tayong binabantayin dito. Mukhang magka-cancel out, pero at least meron pa tayong mga 60-hour period pa para malaman yung convergence na ito kung magre-reorganize siya o hindi. Yan. So, titingnan natin kung maglo-load. Mukhang walang data pa. So, mukha pang walang latest na convergence. Kasi nga po, yung mga pattern ng forecast nagbago rin. Kaya yung convergence, wala pang data sa convergence, oh, sa ngayon. So, wala tayong idea. Pero yung vorticity, double check natin kung moderate pa rin ba. Ayan, medyo nagmo-moderate pa rin. Ayan, oh. So, kahit na pinaka-slight na changes ng temperatura sa dagat, nalalaman pa rin natin yan. Yan. Hindi kaya makita yan ng windy. Pero sa ating tropical cyclone assessment, nalalaman natin yan. Dito, ito yung tropical wave, oh. Diba? Yung focus ng tropical wave, pero nandito na yan sa may ng Eastern Visayas, yung sentro niya. Ito yung huling tropical wave niya. O, diba? Malinaw yan. Kaya tinaas yan ni Pag-asa kahapon as low pressure area. Ngayon, napaka-disorganized pa rin niya, pero at least nagmo-moderate pa. So, yung slight changes ng kanilang temperatura, nalalaman pa rin natin. Hindi kaya yan makita ng windy, kaya hindi tayo gumagamit ng windy. At sa ating West Pacific Basin naman, makikita po natin, halos mababa rin, walang masyadong cyclonic.
kahit man lang observable, hindi masyadong significant. Ganon din sa pinaka-horizontal anomaly. So, napaka-unpredictable pa ng forecast. Nagbabago-bago pa po yung pattern. Sa tropical cyclone strike probability, malinaw na mataas yung strike probability. Apektado na ng 60% to 70% ang Eastern Visayas. Southeastern Luzon, kabilang na ang Bicol region. Yan. And halos ilang bahagi nga po ng Southern Luzon hanggang Visayas. Yan, mga 60 to 70%. And then 50% to 20% apektado ang buong Southern Luzon at Visayas at Mindanao area, lalo na sa norte. Yan, mula Surigao region. So between 20 to 50% apektado po ang halos buong Southern Luzon hanggang Northern Mindanao. Kasama na ang Metro Manila, apektado hanggang Central Luzon, yan. Hanggang dito sa may bandang Cagayan Valley, umaabot. And then 5% apektado pa rin ang extreme Northern Luzon. So kung hindi man ito magiging bagyo, yung malawakang ulan na dala ng tropical cyclone strike nito o yung tropical wave, magdadala pa rin yan ng malawakang ulan sa iba't ibang panig ng bansa. So ingat po. And then yung manggagaling sa Guam, mataas pa rin ang significant niya na mabubuo na at least 50 to 60% daw. Pero hindi natin nakikitaan dito sa satellite imagery. So napaka-disorganized pa rin. Ang malinaw lamang yung epekto ng tropical wave na magdadala ng malawakang pag-ulan. So yun lamang ang pinaka-analysis natin ngayon at mananatinin natin babantayan ang behavior ng tropical wave na ito. Kasi tatawid yan ng bandang Visayas daw eh. Lalabas yan dito sa may bandang West Philippine Sea. So yun po ang magiging analysis natin. Samantala, sa ating latest El Nino and La Nina monitoring, so yung transition nga po ng ating ENSO La Nina ay most likely ay pagdating nga po ng huling mga buwan, mga bandang October to December nga po, ay may 71% chance pa rin tayo na magkaroon ng minor to moderate La Nina with August, mga June 8 ko pa po yung binanggit. Maraming mga subaybay tayo, mga followers tayo hindi naniniwala. Sininggundahan pa yan ni Pag-asa noon na hanggang December daw magiging neutral lang daw tayo. Pero medyo pinabulaanan ko yan dahil sa ating ENSO projections probability since yung June 8 pa nung nireport ko ay magkakaroon tayo ng minor to moderate La Nina. Ngayon, September 12 po yung validity nung last update niyan. So mas advanced yung lumabas na forecast natin ngayon. Makikita natin magkakaroon tayo by September to November. Medyo tumaas po ito 61%, 61.40% o negative 0.57 degrees Celsius po yung sea surface temperature. So mukhang magkakaroon na agad tayo ng moderate La Nina mula ngayong buwan hanggang November. So halos moderate na po ito. Yan, so halos magmo-moderate na po. And then October to December daw 63% o 64% ay nasa negative 0.69 degrees Celsius po yung lamig ng sea surface temperature. Ibig sabihin po, mas tataas ang above. So, yun po, malinaw naman po, by October to December, 63 to 64%, meron tayong, magkakaroon tayo ng mas mataas na above average na 63% to 64% na magkakaroon ng moderate La Nina hanggang sa high peak of moderate La Nina na 64.6% or negative 0.73 degrees Celsius po. So, tumataas po yung ating yung ENSO ng sea surface temperature. Mas tumaas po yung average rainfall natin nito sa Mid-Pacific. And then, mula sa pagiging peak nito by November to January ng susunod na taon, babalik ito sa pagiging 0.68 degrees Celsius halos o 63.6 degrees Celsius. And then by January ng susunod na taon, ng 2026 hanggang March, ay magla-last point na ito bilang La Nina, minor La Nina niya siya na 60.2%. So, ibig sabihin po, mula ngayong buwan po hanggang December, magkakaroon po tayo ng moderate La Nina na po moderate, hindi na po minor dahil tumaas po siya ng 61.40% o negative 57 degrees Celsius po yung sea surface temperature. Kung natatandaan ninyo, no nakaraan, ang forecast natin nasa around negative 0.47 o 46 degrees Celsius. Ngayon, tumaas siya sa negative 0.57 degrees Celsius. So, nag-moderate siya. Medyo nag-moderate po siya ngayon nung lumabas yung latest natin ng ENSO projections probability po. So, tama naman ang lumalabas natin na analysis na hindi
matatapos po ang ating taon na magkakaroon pa tayo ng moderate La Nina po. So tatagal po yan hanggang March pa. Kaya lang yung during March po kasi na yan ay summer na sa atin yan o hot dry season sa atin sa Pilipinas. At dahil po dyan ay yung magiging pag-ulan siguro ay mas mararamdaman yan sa may bandang katimugang parte ng bansa po. Usually ganyan. Kasi March papasok na po yung tag-init natin yan sa Pilipinas. So yun po. At dito naman yung magiging above average since sa atin sa Luzon magiging tag-amihan na kasi tayo niyan. Yung lamig ng northeasterly surface wind flow mas mararamdaman sa Luzon. So most likely sa may bandang Visayas o eastern part ng Visayas at Mindanao ang uulanin. Kabilang na ang bandang Bicol region siguro. Yan, mostly eastern part kasi ng bansa natin ang medyo magiging mataas ang average rainfall niyan. Lalo na sa may bandang Mindanao po. Bandang Visayas at Mindanao, mas mataas pong average rainfall sa kanila. So dahil may La Nina nga po tayo na darating sa huling mga buwan, sa huling 4 na buwan, actually 3 buwan ng 2025, expected ang bandang Visayas at Mindanao unti-unti tataas po yung average rainfall sa kanila. Mas magiging mataas po yung average rainfall. So medyo mas ready po kayo. Dito kasi sa Luzon, although meron pa ring pag-ulan pero hindi ganoon katindi ang magiging above average. So yun po ang malinaw yan na hanggang sa unang 2 buwan po yan ng susunod na taon. Diyan sa may bandang Mindanao or Visayas. Yan, kayo ang medyo mas mataas ang average rainfall. Hindi masyado sa bandang Luzon. So yun po ang mas malinaw niyan ha, para at least makapaghanda-handa kayo habang hindi pa nag-mold yung La Nina dito mismo sa bansa. Papalapit pa lamang o pa-ascending pa lang kasi yung ating La Nina dito sa bansa. Yun. So yun po ang malinaw niyan ha. At lumabas na nga po sa ating latest. Sa pinaka-ENSO plume forecast kasi ay wala pang latest output. So malalaman natin kapag lumabas na yung pinaka-ENSO plume forecast kung tutugma na rin sa ating ENSO projections probability. Dahil kung titingnan nga po ninyo dun sa pinaka-weak centered natin ay lumakas na po yung La Nina. Yan, sa Mid-Pacific tumataas na. Yan, umaabot na sa may bandang Mid-Pacific na po yung pati yung equatorial temperature. Ayan, lumalamig na po at tumataas na po sa may bandang East Pacific. Ay yung Western Pacific, sorry, tumataas na lalo yung temperature, sea surface. Ayan. So, yun po ang nangyayari ngayon, ano, nag-evolve na sa may bandang Eastern Pacific yung La Nina. So, yun po ang antayin natin pag lumabas po yung pinaka-ENSO plume kung tutugma na yan. Pero expect natin tutugma na yan, lumabas na nga po sa pinaka-latest synopsis nga po hanggang December ay asahan ay mataas na ang tsansa ng pagkakaroon tayo ng La Nina. Most likely hanggang moderate La Nina. Buti naman hanggang mga moderate La Nina lang. Hindi masyado aabot sa limit na magkakaroon tayo ng mas higher range ng La Nina bago matapos ang taon. Sa ulat din doon, so far, wala tayong na-detect na medyo malakas ngayon, pero kahapon nakapagtala tayo ng medyo malakas na detect sa amin sa Caloocan. Magnitude 4.7 po ito sa may bandang southwest ng Iba, Zambales nga po. Ito yon kahapon. Sa ngayon, wala naman, so diretso agad tayo sa pinaka-data feed ni PHIVOLCS mula kaninang madaling araw. Wala namang latest sa magnitude 4 na itala. Puro minor lamang so far, so bilangin na agad natin since walang kahit isang magnitude 4 pataas. Gamit ang historical earthquake natin ngayon, i-load natin yung 4 month of September. Ayan, kung nakakailan na tayo. Ang total earthquakes ngayon, 389 earthquakes. 365 dito is magnitude 2.0 pataas, 21 sa magnitude 4 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. So, yun po. At since supposed to be 4 yan, pero dinigrade nga po ni PHIVOLCS yung isang magnitude 5 supposed to be sa may bandang malapit sa Sulawesi, Indonesia, kaya balik sa 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. Nanatili pa rin 3 po. So, yun po. Supposed to be 4 na yan. At dahil po dyan, mataas na po ang cluster sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao pa rin, gaya kahapon. So, medyo mas alisto po tayo at
siguro nasusubaybayan ng mga ibang mga follower natin na mga taga National Disaster and Council na ating mga report, kaya nagsasagawa sila ngayon maging dito sa Caloocan ng mga earthquake drill. So, well, nagpapasalamat ako dahil kahit patago, sinusubaybay nila tayo kasi as far as I know, bawal po kasing sumubaybay ang mga local government units natin sa hindi official ni Pag-asa o ni PBOX. So, ang mga local government units kasi natin ay bawal po kasing magbase sila sa mga report ng hindi official mula kay Pag-asa o kay PBOX po. Kaya siguro pailalim o patago silang sumisilip kasi siyempre may mga ibang analysis na mas maganda yung nasasagap nilang balita sa mga weather vlogger o yung mga entusiasta gaya na lamang ng Lindol. Kasi ang inyong lingkod lamang ang bukod tanging nagre-report ng lagay ng Lindol araw-araw na. After makapag-create nga tayo ng pinaka real-time historical earthquakes at real-time earthquake monitoring para sa Pilipinas at sa ibang bahagi po ng mundo. So kaya nakakapag-report tayo araw-araw kasi kaya nating mabilang at kaya nating maisa-isa yung total na bilang ng mga lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, September 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 12, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report at visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.